Bago ako mag-umpisa sa Parable of the Sower, gusto ko magpasalamat sa Panginoon for privilege na makapagsalita sa despite nga sa mga postpone ng mga almost 2 months din kasi yung hindi nakapag-chapel hour. Yan. Ayun nga yung habang pinagpipilian nga yung mga parable ay yung pinaalala sa akin ng Panginoon is the parable of the sower. And bago tayo magsimula, let's pray pala. Let's pray. Our Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus, Panginoon. Thank you, Panginoon, for the privilege, Lord, na makarinig, Panginoon, ulit, Panginoon. Tukol, Panginoon, sa parable, Panginoon, na binigay mo, Panginoon, sa bawat isa. Bigyan mo ang mga tao, Panginoon, na nandito, Panginoon, na attentive ears, Panginoon, at tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makita, Panginoon, ang mga ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon, at dinggin, Panginoon, ang mga sinasabi mo, Panginoon, para sa aming mga buhay, Panginoon, speak, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng rema at application, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa matutunan, Panginoon, sa hapon na to, Panginoon, na hindi sila lalabas, Panginoon, sa lugar na to, Panginoon, na walang pagkakahiling sa iyo, Panginoon, kundi lalabas sila sa iyo, Panginoon, lalabas sila, Panginoon, sa lugar na to, Panginoon, nadala, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, at gagawin nila, Panginoon, na ihayag, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Tulungan mo din, Panginoon, na yung lingkod, Panginoon, na let the words of my mouth, the meditation of my heart, Panginoon, will be acceptable in your sight, O Lord, our rock and our Redeemer. Panginoon, thank you for everything that you have done in our lives, Panginoon. Patuloy na maganap ay yung mabuti ka ay gusto ko laban mo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Na yung key verse nga natin sa Parable of the Sower is matatagpuan natin sa Matthew 13 verse 3. Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. Ayun nga, yung simula na to, dahil nga maraming tao yung gustong makita si Jesus, tsaka maraming taong gustong makinig sa talinghaga ulit, ay sa mga salita ulit ni Lord. Maraming taong dinubog si Jesus. Kaya nga, pumunta si Jesus doon sa pangpang at naupo siya doon sa bangka. Yan, yung parable of the sower na tinatawag din siyang the parable of the four soils, or the parable of the seed. Ayan, makikita din to sa Matthew 13 verse 3 to 9, sa Mark 4 verse 3 to 9, and Luke 8 verse 4 to 8. Next po. Ayan, sabi nga, yung parable na to is the key to all the parable. Bakit daw? Kasi kapag hindi mo naintindihan yung parable na to, paano mo maintindihan yung ibang parable na sinabi yung hinayag ni Jesus? Sabi dyan, in the parallel passage sa Mark 4 verse 13, Jesus said, Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? Yan nga, in other words, understanding this parable is fundamental to understand the rest of Jesus' parables. Ibig sabihin nga, kung hindi mo nga naintindihan yung parable na to, paano mo maintindihan yung ibang parable ni Jesus? The value of this parable becomes clearer in the light of Jesus' explanation, for by it we can see ourselves as we really are in regards to how we have received the word and into our lives. Ay, makinig kayo magtatanong ako. Yan, sabi dyan, yung parable na to is because it is all about how you respond or understand the word of God in your heart. Ayun nga, pinapakita sa parable na to kung paano mo maintindihan or ano nga yung magiging response mo kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos at paano mo matitake sa mga puso natin or paano magkakaroon ng application yung parable na to sa mga buhay natin. Next po. And dadako na tayo sa the story. Next. Yan. Ayun nga,
Sa verse 1 to 2, "Nang araw din iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo habang ang mga tao naman nasa dalampasigan." Next. Sa verse 3, ayun nga, marami siyang tinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga o paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang nagkasik ng binhi. Verse 4, sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan, dumating ng mga ibon at tinukha ang mga binhing iyon. Next, wala yan. 5 to 6. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa, ngunit natuyo rin ito na masikatan ng araw at dahil hindi malalim ang ugat, namatay nga ito. Verse 7, may mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo, lumago mga damo at tatakpan ng mga tumubang binhi. Verse 8 to 9, ang iba na may nahulog sa mabuting lupa, lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may katamtaman lamang. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Verse 10. Ayan, naintindihan mo ba yung talinghagang ito? Kung hindi, katulad din ng mga disciple, yung parable na to, si Jesus to, habang kinakwentuhan ng Jesus sa mga tao, isa din sa mga disciple, yung hindi naintindihan yung parable na to. Pa-next po. Ayan. Kung hindi, ito ay ayos lang. Dahil katulad mo nga, ay hindi rin naintindihan, kaya sila ay nagtanong. Pa-next po. Ayan. Pagkatapos, lumapit kay Jesus sa mga tagasunod niya at nagtanong, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo sa mga tao? Sumagot si Jesus, pinagkaloob sa inyo na malaman ng mga lihim tungkol sa pagkahari ng Diyos, pero hindi ito pinagkaloob sa iba. Sapagkat ang mga taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan, ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang nauunawaan, ay kukunin pa sa kanya, kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinghaga dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita at nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Ayan. Next po. Ayun, yun nga, iisa-isahin natin yung explanation sa mga representation ng seed, tapos soil, tapos sower. Next. Ayan, yung the seed nga is the word of God or yung Bible na nababasa natin. Tapos, the soil or yung mga tao or yung mga pusong kung paano i-response yung mga salita ng Diyos. The sower. Sower nga is the Son of Man. Sabi nga, yung Jesus, in-explain ni Jesus to na he who saw the good seed is the Son of Man. And when Jesus tells a parable about the sower, there's 4 types of soil that planted wheat seed. Each soil represents the condition of the heart, which produce a unique response to God's word. Ayun nga, habang... Walang talang na, no? Habang habang nakukwento si Jesus doon sa pangpang, yung nagbigay siya ng 4 types, which is nagre-represent siya yung condition of the hearts. Kung paano natin i-response yung God's word. Next po. Ayan. Tutungo na tayo sa unang soil, which is the hard heart. The first soil represents the hard heart. Ito yung mga hears and does not understand. Ito yung mga understand. Ito yung mga nakarinig pero hindi naman nakakaunawa. Yan. Sabi sa Matthew 13 verse 19, the seed fell on the footpath represent
those who hear. Ito nga yung mga butong na laglag sa gilid, which is nagre-represent siya ng, ayun ngayon, nakikinig, pero hindi naman nila naiintindihan kung ano nga ba yung pinapahiwatig ng salita ng Panginoon. Ay sabi dyan sa quote is, "A hardened heart will keep you from perceiving spiritual truth." Pa-next po. Ayan. Ano nga bang dahilan kung bakit nagkakaroon ng matigas na puso? Dahil nga 'di ba sa mga kasalanan na nagagawa natin. Ayan, sin hardens the heart, and the heart that is hardened will sin even more. There is a principle, sin leads to a rejection of God's truth, and the rejection of God's truth leads to even more sin. Ayun nga, dahil nga sa sobrang tigas ng puso ng nalaglag na buto sa tabi, di ba? Nire-reject nila yung katotohanan. Tapos, ayun, dahil nga ayaw nilang makarinig ng salita ng Diyos, ito nga yung nag-leads sa marami pang mga kasalanan. Tapos, ano nga bang mga kind of people sila? People. Pa-next po. Ayan, makikita naman natin sa picture yan, di ba? Yung una, yan. Yan, dahil nga sa influence ng mga kaibigan, di ba? Mas gusto nating sumama sa kanila, makipag gumala, ganyan. Dahil nga nireject nila yung salita ng Diyos, di ba? Mas gusto nilang gawin yung mga bagay na mas magpapaligaya pa sa Next naman is yung yung no, yung babae. Kita na kapag nag-share ng word of God sa halimbawa sa school, nag-share tayo sa mga estudyante. Tapos yung ibang estudyante, meron din kasi, parang ko din niya, yung may face-to-face pa, pumasok kami sa isang room, tapos yung ibang estudyante doon, ay nagpaalam kami kung pwedeng pumasok, tapos kung pwedeng mag-share ng Word of God. Tapos yung iba, yung ibang nakita kong estudyante, bigla silang lumabas. Nasa yun. Parang ganyan din na, dahil nga, rejected nga yung Word of God, ay nilang marinig yung salita ng Diyos. Tapos yung sa gitna naman, kung makikita niyo yung lalaki, hawak niya na yung Bible, pero tinapon niya yung salita ng Diyos kasi yung puso niya matigas nga. Tapos habang naglalakad siya, hindi niya alam yung aapakan niya is malalaglag na siya. Tapos ayun nga sa huli, yung may babaeng may anak, dahil nga rejected din yung nireject niya yung, at meron siyang matigas na puso. Hindi naka-align yung kung saan na yun nga, hindi niya alam yung yung gagawin niya, di ba? Nagkakaroon siya ng anxiety, tas depression. Isa din yan na, yung early pregnancy. Ayun nga. Tapos, yan din yung sa huli naman, yung mga mahilig sa mobile games. Yan. Dahil nga matigas yung puso nila, ayan. Mas gusto pa nilang maglaro kaysa, magbasa ng Bible or mag-pray. Yan. Shout out dyan. Shout out. Pala. Kilala ng sarili. Tapos next po, ayan, yung birds naman, yung mga ibon is represent niya yung the wicked one or the devil. Ito yung mga ibon na yan is yung mga kumuha ng mga, ayan nga, salita ng Diyos mula sa ating mga puso. At isa din silang dahilan kung bakit, nagiging matigas yung puso ng isang tao. Ayan, dahil, ayun din, yung ibon din is represent ng ni Satan. Dahil nga sa sobrang kinuha yung yung salita ng Diyos sa mga puso natin. Ginagawa tayong bulag na ito sa mga dapat gawin natin para sa Panginoon. Yung dapat na mga ministry na dapat ginagawa natin para sa Kanya. Next po. The second soil, represents the shallow heart or mababaw. Dahil nga sobrang babaw ng
yung mga buto na nalaglag. Sila yung mga taong, ito yung mga salita ng Diyos na naglag sa mababaw na lupa. Represent din nila ito yung mga puso na sa una na yung magaling. Ayan. So, ay yung mga parang sa kapag halimbawa nag-invite ka ng isang tao, diba may mga sa nila sa unang pag-attend nila may joy silang nararamdaman or parang masaya sila dahil nga parang saysay ng mga tao dito, pero di natin alam na habang yung dahil nga mababaw yung pagtanim sa mga puso nila, bigla silang nawawala. Tapos ayun nga yung the seed is on the rocky soil represent those who hear the message and immediately receive it with joy. Pero kapag naranasan nila yung mga persecuted or mga problema sa buhay, bigla silang nawawala. Kasi nga mababaw lang yung buto sa mga puso nila. Tapos next po. And then what makes a shallow heart? Shallow hearts are attracted to the joy and excitement of a church where much is happening. There, hear the gospel and seem to fit in, but then something happens: loss of a job, sickness, moral failure, someone or something comes along and pulls them from Jesus. Ayun nga, dahil sa sobrang bababaw nga ng mga buto sa buto sa mga puso nila. Ayun, kapag dumating nga yung mga problema, katulad ng sinabi ko halina, bigla silang nadadaw sa mga sarili nila. Tapos anong mga klaseng tao nga sila? This person received the word of God, but when troubles come, he or she quickly falls away. Pa-next po. Ayan. Katulad nga sa church, di ba? Just being in church, saying the right things and doing the right things does not make you a person that Jesus wants. Ayan yung yung babaeng nakaluhod. Yan yung yung mga taong ayun nga, may excitement sa una, pero kapag biglang nawawala. Tapos sa sobrang nila, mababaw yung puso nila, tapos ang daming na nilang problemang na face, di ba? Or nagkakaroon sila ng anxiety at depression. At the same time, nahihirapan silang bumalik na maglingkod para sa Panginoon. Next po. Ayan, the third type represents represents the distracted heart. Ito nga yung mga butong nalaglag sa matitinig na kung saan represent sila ng those who hears God's word but all too quickly the message is crowded. Yan. Sila yung mga yung mga nag-aalala sa mga nag-aalala sa buhay at sa mga kayamanan. Kaya sa mga yung mga fruit ay hindi sila nakakapag-produce. Next po. Sabi dyan, this is the one that the Lord describes as being sown among the thorns, who hear the message and response, but the worries of life and the deceitfulness of wealth come to cause destruction. Ay nga, yung soil na to represents the one who hears the word, but at the same time, nagkakaroon sila ng ability to bear fruit, but whose ability to bear fruit is choked by these three thorns. Ay nga, may tatlong thorns kung bakit nga nagkakaroon ng distracted heart. Yung the cares of this world, the deceitfulness of riches, pleasures of life. Next po. Ayan. Ay, una nga is the distracted, ay the cares of this world, and can cause us to be unprepared. Luke 21,
verse 34-36. Ano yung sa Luke 21, yung binasa ko siya, represent siya nung ano, yung na ano si Jesus, yung ano yun na siya, ano yun, ipapako. Tapos parang pinunta, ay kasama niya si Peter, parang represent siya yung tatlong tilaok na ng manok. Na which is, ano, prepared, parang sinasabi ni Jesus na maging prepared ka kapag ano, sa mga, ano nga, mga persecution na itatanong sa'yo ng mga tao. Tapos yun nga yung, the cares of this world, ayun yung mas, dahil nga distracted heart tayo, mas yun, ano, parang, ayun nga yung mga alalahin, ay yung ano, representang alalahanin din sa mundo. Parang mas gusto pa natin gawin yung mga bagay na mas gusto nating ano, magbigay ng pleasure sa mga sarili natin. Ay, mali pala. Ayun nga, dahil nga sa sobrang pag-aalala natin sa mundo, hindi natin alam kung saan na yung patungo. Diba? Nagkakaroon din ng ano, yan, depression, anxiety. Tapos, parang, ay sa school nga, diba? Parang, dahil nga sa dahil nga sa cares of this world, diba? Sa pag-aaral nga, nagkakaroon tayo ng grade conscious na mas inuuna natin pag-aaral kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tapos, the evil in cares and anxieties is that they can detract our minds from what is truly important. Ayun nga, dahil nga sa cares and anxiety na gawa ng ano, kaaway, di natin nalalaman o naiisip yung truly important na mas pahalaga natin yung mga ano, sinasabi ni Lord para sa atin or mga gawain na dapat inuuna natin. Next po. Next naman is the deceitfulness of riches. Ayan nga. The danger is described in 1 Timothy 6:9-10. Ayan. Ito yung mga ano, mas inuuna may tanong dito na ano nga yung mas inuuna natin? Yung pagpapayaman ba natin dito sa mundo or yung pagpapayaman natin para sa kaharian ng Diyos? Tapos, again, the evil in riches lay in diverting our attention away from God and feeling self-sufficient. Ayun nga, dahil nga sa sobrang, di ba, isa din, kasalanan yung pera. Di ba, kapag sobrang yaman mo, kung anong maisip mong bilhin, mabibili mo. Pero, isa din yung, kasalanan kasi di ba, sa panahon na yun, parang nabibili na lang yung yung justice, yung nabibili yung mga nabibili yung mga dapat na mali pero mali nga, yun, mali. Ayun. Ayun nga, dahil nga simple of riches, diba, parang sa kapag unbeliever ka nga, mas gusto pa nilang magpayaman, tapos mas gusto pa nilang gawin yung mga bagay na, yung magkaroon sila ng magandang bahay, tsaka mas magkaroon ng magandang kotse, or kung ano-ano pang mas na gusto nilang makuha sa mundong to. Next po. Next naman is the pleasure of life. Ayun nga, yung sa picture na yan, yung mga mahilig kumain, dahil nga, maraming, di ba, pag nag-scroll tayo minsan sa Facebook, di ba, makikita natin, ayun, nakikita ko din minsan sa, pag nag-scroll ako ng Facebook, puro pagkain yung nalabas. Pero, di ba, dahil nga sa, pleasure sa food, na imbis na mag-fasting ka, kumakain ka. Tapos, yun naman, isa next naman is yung mga, gadget. Ayun nga, sa sobrang, technology na ngayon ng mundo, mas yung mga kabataan na dapat naglalaro sa labas, yan, nakikipag-communicate sa ibang bata, sa bahay na lang sila naglalaro kasi nga dahil nga may gadget na. Yan. Those involving the flesh in particular divert our minds from the things of the spirit. Sowing to the flesh make it impossible to reach the spirit. Ayun nga, dahil sa pleasures of life, na sobrang addict natin gawin yung isang bagay na yun, hindi natin nalalaman na mahirap na palang tanggalin yun sa mga buhay natin. Pa-next po.
The fourth type of soil represents the expectant heart or the good heart. Ito na yung as Christian, di ba, dapat nandito tayo sa good heart. Ayan, ito yung mga butong nalaglag sa good soil, which means na nagre-represent siya ng nung truly hear and understand. Sila yung mga nakarinig tsaka naintindihan yung salita ng Diyos, which is they are produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Next po. Sabi dyan ni Jesus, as for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields. Makikita tayo sa Matthew 13 verse 23, God gives grace for people to hear with their hearts, but there needs to be some expectation that God might speak. Open your heart to that. Dahil meron kang good heart, ayun nga, sinabi ni Jesus na sila yung mga taong makakapag-produce ng fruits tsaka yields. Next po. Sabi dyan, those people have a noble and good heart, then are the ones na naiintindihan nila yung salita ng Diyos. Sila yung mga taong kinikip yung salita ng Diyos at nagkakaroon sila ng patience to produce fruit in their lives. When one understands, they will more likely bear fruit. But the key to understanding is having a good and noble heart that is willing to listen and learn. Next po. Ayan. Ayun nga ito yung mga fruit na, i-bear yung kapag mayroon kang good heart. Ayan. Next po. Ayan. And there are different kinds. A fruit of winning souls to Christ. Ay, ikaw ba yung yung mahilig mag-invite ng mga kakilala mo na gusto mong maligtas sila to the end times nga na dumating na si Lord, or ikaw ba yung fruit or practical holiness? Di ba nga dito sa church, pinapractice yung pagiging hungry and thirst natin sa pagbabasa tsaka sa sa pananalangin, di ba? Yung ngayon nga, di ba, nagkakaroon ng 30 days challenge ba? 30 days challenge, ayun. Tapos, ikaw ba yung yung mahilig mag-share ng mga material things? Ay nga, ikaw ba yung hindi mapagdamot or madamot ka? Fruit pala yun. Ayan, the fruit of sharing material things. Ayun, parang hindi ka madamot sa mga bagay na gusto mong ipagamit para sa karyan ng Diyos. Tapos, yung next naman is the fruit of the Spirit. Ayun nga dapat meron din tayo nito, yung lagi natin pinapanalangin na magkaroon ng Christ-like character, na to be like Jesus, di ba yung goal natin na kapag nananalangin tayo. Yung next naman is the fruit of good works. Next is the fruit of praise and thanksgiving. Next po. Ay ngayon tanongin niyo na sa mga sarili niyo to, kung kayo, merong klaseng heart kayo ngayon, or or what kind listener are you? Kapag anong klaseng tagapakinig ka kapag nagsalita sa'yo si Lord? Next po. Ayun nga, may mga bibigyan lang ako na para maging prepare yung mga heart natin kung paano maging magkaroon ng good heart. Una is to flow up or bunutin o bungkalin. Flow up the hard ground of our hearts. Sabi dyan sa Hosea 10:12, plant the good seeds of righteousness and you will harvest a crop of my love. Flow up the hard ground of your hearts, for now is the time. Seek the Lord that He may come and shower righteousness upon you. Ayun nga ito yung loob nga. Prepare tayo, yung mga puso natin, by praying to the Lord and confessing our sin. Next naman is plant the seeds of the word in our hearts. Sabi niya sa Psalms 119 verse 11, your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you.
Ayun nga, we plant the word in our hearts by memorizing Bible verses. Ayun nga, di ba, pinai-implement ni Ate Beck, di ba, yung sa prayer group na yung pag-memorize ng Bible verse. Kasi, di ba, habang mga bata nga tayo, mas ano pa yung mga memorya natin. Kaya, pero ano din yan, good thing din yan na magagamit niya sa future. Yan. This is the one of the reason why it's good to take notes in church to help you remember what you are learning. Don't let the devil steal the word. Ay nga, sa kapag may mga gawain nga, di ba? Kung ikaw mahilig ka take notes sa church, kapag may nag-preach sa harapan, isa din yung, represent na, willing kang, i-take yung salita ng Diyos sa puso mo. Tapos, sabi dyan sa Romans 10:17, so then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ayun nga, yung huli naman, huling na to yung sa prepare na. Practice what we learn. Or ito yung mga need nating i-apply sa mga buhay natin. Sabi dyan sa Joshua 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. We are not here but doers in His word. And hindi nga lang tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, pero at the same time, isa din tayong manggagawa para sa kaharian ng Diyos. Sabi dyan sa Proverbs 4 verse 25, but above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Yes. Ayan, sa conclusion na tayo. Ayan, sa conclusion natin, diba, as a believer, diba, dapat andun tayo sa fourth soil, kung saan, meron tayong good heart, na kung saan, willing ba tayong mag-share ng word of God sa iba, yung mga natutunan natin, tapos willing ba tayong, ipalaganap yung Holy Bible or yung good news, tapos, yan yung mga bata, yung pag-ministry din na sa mga outreaches. Sa mga outreaches, tapos, ayan din, willing din tayong, ibahagi sa mga pamilya natin. Sabi dito, in the parable of the sower, we learn that not all people react to the word of the kingdom in the same way. Yan. Sabi nga ni Jesus sa mga, disciple niya. Go therefore and make disciples of all nations. Ay maging, disciple na, sa panahon na to, maging disciple tayo na kung saan, ipalaganap natin yung goodness ng Panginoon sa mga buhay natin. Yung goodness na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Tapos, dahil nga mahal tayo ni Jesus, pinatunayan niya sa cross na although na makasalanan tayo, diba, tinake niya yung na dapat sa atin yung kasalanan niya. Sinabi dito, dahil nga sa cross, si Jesus, minahal ka niya, maging sino ka man, hindi siya tumitingin kung sino ka o sa kung ano yung nagawa mo. Tumitingin siya sa mismong puso na kapag dinaan ba to sa apoy ng apoy, may reward ba? Lahat tayo minahal niya, ngunit nangako ang Panginoon, if anyone looks for me wholeheartedly, they will find me. Ayan, sabi dyan sa 1 Samuel 16 verse 7. Next po. Ayan, if you look for me wholeheartedly, you will find me. Ayan, kapag may mga i-end ko na sa yung kapag meron niya tayong kapag willing tayong makinig tsaka i-take yung salita ng Diyos sa mga buhay natin, di ba? Kapag tinake natin yon, makikita natin si Jesus sa mga
sa buhay natin or sa pananalangin natin or sa pagbabasa ng salita niya. At tapos end ko na to. I-end ko na sa makikita sa parable na to, makita si Jesus sa parable na to, siya yung living word, kung saan, di ba, siya yung, buhay na salita ng Diyos na bumaba mula sa langit, tapos, di ba, naging siya, buhay na salita kung saan, nag-preach siya about sa kingdom of God. Tapos ngayon naman sa, natin sa panahon, ngayon yung Bible. Ayan, to God be the glory.